Attorney, sino mananagot kung nakagat ako ng aso ng kapitbahay? Hi guys, this is Attorney Eman. Papag-usapan natin yung instances kung saan nakahagat tayo ng aso, ng kapitbahay, or nakalmot tayo ng pusa. So, una natin titingnan yung Article 2183. Pag makikita natin yung Article 2183 of the New Civil Code, nakalagay dyan na yung may possessor ng isang animal ay responsible for the damage na ginawa ng animal, ng aso, or ng pusa sa third parties. Pero kailangan nyo iisipin din na kahit na nakawala yung aso nyo, kahit hindi nyo fault, pwede pa rin kayo maging liable. Pero may mga instances din or exceptions na tinatawag kung merong force majeure, meaning act of God, wala ka namang personal na kasalanan. Ibig sabihin kung may nakabangga sa bahay mo, nakawala yung mga aso mo or yung mga pusa mo, tapos may nakalmot sila, of course, that's force majeure. Pero kung ako mismo or yung third party yung may reason kung bakit nakagat siya, meaning pinet niya yung aso mo, binuhat niya yung pusa mo, tapos nakalmot siya. So obviously, ang may kasalanan nun is yung third party or yung victim. Okay guys, so ang pagkakaroon ng aso, pusa, or any type of pets or mga hayop ay may kaakibat na responsibility. At so kailangan merong mga appropriate vaccines para hindi makadamage or makavictim ng mga third parties or sa ating mga neighbors. So kahit nakawala yan, responsibility pa rin natin. Okay guys, so mga pet parents natin dyan, alam nyo na yung possible liability, alam nyo na yung responsibility nyo, and you're emancipated.